Huwag ikahiya kung maliit ang iyong tahanan. Amen? Minsan, pag ako po ay nagble-bless ng mga bahay, pagkapasok ko, palagi ko naririnig sa mga nakatira sa bahay, Father, pagpasensya nyo na po ang bahay namin. Maliit lang po. Ikinahihiya. Pero madalas, ang sagot ko naman po, wag po kayong mag-alala. Hindi po ako kumakain ng bahay, sabi ko. Pwera na lang po, kung sasabihin nyo, masarap ang inyong pintuan, kakagating ko, didilaan ko. Pero sino ba? Ano ba ang mas mahalaga sa loob ng bahay? Hindi ba yung mga nakatira? Hindi mahalaga kung anong itsura ng iyong bahay. Ang mahalaga kung ano ang itsura ng iyong isip, ng iyong puso, ng iyong ugali. Kahit na pangit o hindi kagandahan ang iyong tahanan, ang mahalaga, maganda ang iyong ugali, ang iyong pagkatao. Hindi po ba? Ano po ba ang tunay na nakakahiya? Yun yung tanong. Hindi ba mas nakakahiya kung yung nakatira sa bahay, matapobre, masungit, madamot, naninira ng kapwa-tao? Yun yung mas nakakahiya. Hindi nakakahiya ang isang bahay na kung saan ang mga nakatira doon ay nagpapakumbaba. Hindi nakakahiya ang isang tahanan na kung saan ang mga nakatira nagmamahalan. Hindi nakakahiya ang isang bahay na kung saan ang mga nakatira ay may takot sa Diyos at may galang sa kanilang kapwa. Ang nakakahiya ay yung ugali na masama na nakatira sa bahay o tahanan. Yan ang kinagalit ng ating Panginoon. Pagpasok niya sa templo, nakita niya, hindi ito tahanan na kung saan nagdarasal ang mga tao. Nakita niya naging palengke. Nakita niya ang ugali ng mga tao. Nawala ang kanilang puso sa Diyos. Nasaan ang kanilang isip, ang kanilang puso? Nasa pera, nasa kayamanan. Kaya anong ginawa ng ating Panginoon? Tinaboy sila. Pinaalis, lininis, para itong templo maging isang tahanan na kung saan maipagmamalaki mo sa lahat ng mga tao. Isang halimbawa, isang paalaala din sa atin. Kailangan nating linisin, hindi lang ang ating mga tahanan, ang ating mga bahay, kundi ang ating mga isip at kalooban. Linisin sa kasamaan, linisin sa pagkamakasarili, linisin ang sama ng loob. Because what is inside will reflect what is outside. Di po ba? Nasasalamin ng ating kalooban kung ano ang nasa labas. Tandaan niyo po yan. Wala tayong maitatago. Lilitaw at lilitaw ang ating tinatakpan, ang ating kalooban. Kaya nga kung ugali natin ang paglilinis ng ating mga tahanan, gawin nating ugali din ang paglilinis ng ating mga kalooban. Kaya nga po, tingnan nyo kung paano natin inuumpisahan ang bawat misa sa pamamagitan ng paghingi ng tawad sa Diyos. At napansin nyo po ba na dinurugdog natin ang ating mga dibdib pag tayo ay nagkukumpisal sa Diyos? Ito ay isang tanda ng parang pagpapagpag ng alikabok ng kasalanan na kumapit na sa ating mga puso at kalooban. Ugaliin natin na maglinis din ng ating mga puso. Mas nakakahiya ang masamang ugali ng isang tao. Amen? Kesa sa isang mahirap, maliit o maruming tahanan. At ang pinakamagandang uri ng paglilinis ay ang panalangin, ang pagdarasal. Dahil pag ikaw ay palaging nagdarasal, binabago ang iyong pagkatao. Prayer transforms us back into the likeness, the image of God. Because prayer brings us closer once again to God. Prayer is our communion with God. At ano ang ginagawa ng panalangin sa atin? Ginagawa tayong mapagmahal. Always remember, the fruit of prayer is love. Ang bunga ng pagdarasal ay ang pag-ibig at pagmamahal. At si Mother Teresa, siya din po ang nagsabi that prayer in action
is love. And love in action is service. Nag-uumpisa ang pagmamahal sa panalangin. At ang pagmamahal ay nagpapatuloy sa paglilingkod at pagsuyo ng iba. Wala nang ibang pinakamagandang pagmasdan at makita, di po ba? Kung hindi ang isang taong mapagmahal. Wala nang ibang makakapagbigay ng tuwa at galak sa atin kung hindi makakita ng isang taong mabait at mapagbigay. Pero wala nang ibang nakakainis kung hindi makakita ng isang taong nabubuhay sa kasalanan, madamot at nakakasakit ng iba. Hindi lang sana ang mga tahanan natin ang ating ayusin, kung hindi ang ating mga pagkatao, ang ating sarili, ang ating puso at kalooban. Tandaan mo, huwag mong ikakahiya kung maliit man ang iyong tahanan, kung mahirap ka. Kung naman mapagmahal ka at mapagbigay, kinatutuwa ka ng Diyos.